Ibinasura naman ng COMELEC ang petisyong naglalayong ideklarang nuisance candidate si Martin Dino. Hindi na raw kailangan dahil nag-withdraw na si Dino ng kandidatura. Ang tanong na lang ngayon, legal ba ang paghalili sa kanya ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte? Nakatutok si Joseph Moro. Sa 113 na naghahain ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo, formal lang idineklara ng COMELEC bilang mga nuisance candidate ang 100 sa kanila, habang ang COC ng 24 na iba pa ay patuloy na sinusuri ng komisyon. Hindi kasama dito si VICC Chairman Martin Dino na nagsumiti ng COC sa ilalim ng PDP laban. Kanina, ibinasura ng 2nd Division ang petisyong ideklarang nuisance candidate ni Dino. Ayon sa COMELEC, paano raw sasabihing nuisance ang isang kandidatong nag-withdraw na ng kandidatura niya? Dahil nag-withdraw na si Dino, then the case has become moot and academic. Iniatras ni Dino ang kanyang COC noong October 29 at ang inalagay niyang kapalit si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Noong November 27, naghahain si Duterte ng Certificate of Candidacy sa COMELEC bilang kandidato ng PDP laban sa pagkapangulo kapalit ni Dino. Pero kahit hindi na dinesisyonan ng COMELEC 2nd Division kung nuisance candidate ba o hindi si Dino, ibang usapin pa raw kung valid o may bisa ang substitution ni Duterte sa kanya. Sa December 16, diringgin ng COMELEC ang petisyon na inihain ni Ruben Castor laban sa legalidad ng substitution ni Duterte. Sabi ni Castor sa kanyang petisyon, hindi maaari mag-substitute si Duterte kay Dino dahil COC sa pagka-mayor ng Pasay ang inihain ni Dino at hindi sa pagkapangulo. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag si Duterte at ang PDP laban tungkol dito. Sa 19 naman na naghahain ng kandidatura sa pagka-vice-presidente, 9 ang idineklara ng nuisance candidates. 4 ang patuloy na sinusuri ng COMELEC. Sa 129 na senatorial aspirant naman na pinagpapaliwanag kung bakit hindi sila dapat ideklara nuisance candidate, 96 ang di na pinayagan tumakbo. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.